Magandang araw po uli sa ating lahat. So tayo po ay nasa session 4 na ng ating OFS formation at ito ay ika-4 na bahagi po at ika-5 bahagi. And then after that, we will go po doon sa inquiry session. So ito po yung session 4. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa kahalagahan ng fraternity sa buhay ng isang sekular Franciscano. Gamitin po natin itong um, sulat ni gawa ng mga apostol, no ho. Ang sabi dito ay bilang batayan natin, no po, ang sabi dito ay nananatili silang tapat sa turo ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa paghahati-hati ng tinapay at sa mga panalangin. Sa mga nakaraang sessions po, natuklasan natin ng OFS sa isang bokasyon. Nakilala natin si San Francisco at nakita natin na ang sentro ng ating buhay po ay ang Panginoong Hesukristo. At higit sa lahat din, ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Ngayon po, pag-uusapan natin ang isang bagay na napakahalaga sa buhay ng isang sekular Franciscano. At ito yung tinatawag nating fraternity. Gaya po ng nabanggit ko nakaraan, hindi po ito religious organization. At hindi lang ito basta ministry. Ito ay isang fraternity. Marahil po nagtatanong tayo, hindi ba sapat na magdasal ako ng mag-isa? Bakit kailangan pang maging bahagi ng isang fraternity? Maganda pong tanong yun. Totoo po, no, ng pananampalataya ay very personal. We can pray whatever we want po, kung ano man ang gusto nating gawin sa pang-araw-araw. Pero bawat isa po sa atin ay may sariling relasyon sa Diyos. Ngunit ang pananampalataya po ay hindi kailanman nagiging pribado lamang. Tinawag ni Jesus ang 12 apostol upang bumuo ng isang pamayanan. At ang unang mga Kristiyano ay hindi namuhay ng magkakahiwa-hiwalay. Hindi sila kanya-kanya. Nagdarasal sila, nagbabahaginan at nagtutulungan bilang isang community. Ganon din po na kung mapapansin natin itong pinamana sa atin ng mga apostol, no? Isang pinakamaganda at konkretong pamamaraan ng buhay pananampalataya natin ay ang pagdalo natin ng banal na misa. Bagamat po tayo ay mayroong mga sariling oras ng pagdarasal, personal na panalangin, hindi po pwede na talagang hindi tayo dadalo ng banal na misa. Hindi dahil requirement, kundi ito yung isang magandang pamantayan ng ating pananampalataya na hindi lang tayo nag-iisa at hindi lang ito tungkol sa Diyos, kundi sa ating nakikilakbay o pakikilakbay sa ibang mga tao. Lalo tigit sa ating mga kapatid na kapwa nating Kristiyano. Ganito rin ang nais po, no, ni San Francisco. Hindi niya nais na maglakbay tayo ng mag-isa. O mismo siya, hindi rin siya nag-isa. Tinipon niyang mga kapatid upang sama-samang sundan si Kristo. Kung matatandaan po ninyo, no, ang buhay ni San Francisco, nung una ay siguro siya lang mag-isa, tapos hindi lang yun yung goal niya no? Kundi magkaroon din ng kasama upang maniwala sa ganitong pamantayan ng ating pananampalataya. At ito rin yung diwa po ng OFS. Hindi tayo tinatawag na maging Franciscan na mag-isa. Tinatawag tayo bilang magkakapatid po. Ano po yung fraternity? No, hindi po ito yung mga hazing, no? At mga fraternity na alam natin sa mga eskwelahan o kung saan mang organization, ang simbahan ay meron din. At ang OFS, ang fraternity ay higit pa sa isang organization. Hindi ito simpleng samahan na may buwan ng pagpupulong. Hindi rin ito grupo lamang ng mga magkakaibigan. Ang fraternity ay isang pamayanan po, a community ng mga taong iisa ang tinatahak na bokasyon. Ang mamuhay ayon sa Ebanghelyo at sa diwa ng Espiritu ni San Francisco. Dito po, sama-sama tayo mananalangin. Sama-sama rin tayo mag-aaral ng rule at ng salita ng Diyos. At dito rin po, tayo nagbabahaginan ng kagalakan at pagsubok, kaya mapapansin po ninyo sa mga pagpupulong natin, ito po'y pagbabahagi ng mga karanasan, hindi lang para makinig, no? Kundi makita natin na ang Diyos ay gumagalaw sa iba't ibang karanasan natin sa ating buhay.
At higit dito, tayo ay nagtutulungan upang mas maging matapat o mas tapat kay Kristo. Ang fraternity bilang paaralan po, ng pag-ibig. Madaling magmahal ng mga taong kapareho natin ng ugali. Ngunit sa fraternity po, aminin man natin o hindi, makatatagpo tayo ng iba't ibang personality. Magkakaiba rin po tayo ng age, magkakaiba rin tayo ng pananaw, at magkakaiba din tayo ng mga karanasan. May mga tao po na madaling pakisamahan. Mayroon din namang mga hamon, sa ating yung pasensya, sa pakikisama, at dito po tayo hinuhubog ng ating fraternity. Ang fraternity ay hindi lugar ng mga perpektong tao, Hindi porket tayo ay nag-a-apply or sabihin na natin nasa diwa ng ganitong formation for OFS, hindi po ito yung habol natin Hindi po ito lugar ng perpektong tao. Ito po ay lugar ng mga taong sabay-sabay na nagpapaubaya sa biyaya ng Diyos upang patuloy na magbago. Ang fraternity din po ay bilang lugar ng formation, ng paghuhubog. Hindi lamang ang formation director ang humuhubog sa atin. Ang bawat kapatid po natin sa fraternity ay naging instrumento ng Diyos upang maging bahagi ng bawat karanasan natin at ang ating paghuhubog. May natututunan tayo sa karanasan ng matatagal niyang membro. May inspirasyon tayong nakikita sa katapatan ng bawat isa at maging ang ating mga pagkakaiba, indifferences natin sa mga ugali natin, sa mga pananaw natin ay nagiging pagkakataon po upang matutong makinig, umunawa at sige sa lahat ay magpatawad. Ang fraternity bilang lugar ng misyon. Ang fraternity ay hindi po umiiral para lamang po sa sarili. Tinatawag tayo maging liwanag. Di naman kailangan agad-agaran sa buong community, Maging sa pamilya po, At higit sa lahat sa simbahan at saka sa lipunan. Mula sa ating fraternity, isinusugo tayo upang mamuhay bilang mga saksi po, ng ebanghelyo. At ang ating pagpupulong ay hindi katapusan po ng ating bokasyon. Ito ay ating paghahanda upang maglingkod sa ating kinabibilangang community at sa buong mundo. Ano pong hamon, sa atin ng session 4? Pumapasok tayo sa pamilya. Hindi lang ito program. Ito ay pagpasok sa pamilya. At tulad ng bawat pamilya po, may mga panahon na masaya po tayo, may mga pagsubok, meron pong pagkakaiba-iba, at meron din namang tayo nagkakasundo. Ang tanong po ay hindi lamang ano ang may bibigay sa akin ng fraternity, kundi ano ang maiaambag ko sa aking pamilya, sa aking fraternity, upang lalo itong maging larawan ng pag-ibig ni Kristo. At yan po yung nilalaman ng session 4. Sa session 5 po, you will go to session 5. Ito ay tumutugon po sa panawagan ng discernment, Paano tayo tinatawag ng Diyos? Hayaan niyo pong basahin ko itong chapter 5 verse 1 to 11. Yung pinakaano lang siguro yung summary po, sabi dito, huwag kang matakot. Mula ngayon ay mamamalakaya ka na ng tao. Nagsimula po tayo sa paanyaya ni Jesus doon sa session 1 na come and see. Nakilala natin si San Francisco ng Assisi at ang kanyang patuloy na conversion. Natutunan din po natin na ang puso ng bokasyon ng Fransiskano ay ang mamuhay ayon sa Ebanghelyo. Napag-usapan din po natin ang kahalagahan ng fraternity bilang lugar ng panalangin, paghuhubog at paglilingkod. Ngayon po, narating na natin isang mahalagang sandali, Hindi po ito nagtatapos. Ito po ay simula pa lang ng ating paglalakbay. Ngunit bago po tayo magpatuloy, may isang tanong na dapat natin laging pagnilayan bilang tayo po ay sumasali sa ganitong fraternity. Yung bang sinabi ko po sa inyo na nakarang session 2 o session 3, yung laging tanong na, Panginoon, ano ang nais mong gawin ko? Ito ay tanong ng bawat naghahanap ng vocation po. Hindi lang po ito tanong ng gustong magparit magmadre. Hindi lang po ito tanong ng nais na maging secular Franciscano na katulad natin. Ito po ay tanong ng bawat Kristiyano na nagnanais maging tapat sa Diyos.
anong gustong gawin natin o anong gusto ng Panginoon na gawin natin. Hindi lang po no sa isang buong taon, kundi araw-araw natin itong itinatanong. At dito pumapasok po no yung kahulugan ng discernment. Ang discernment ay sining po no ng pakikinig sa tinig ng Diyos. Marahil tayo po ay laging nananalangin, isang sining yun ng pakikipagkomunikasyon sa Diyos. Pero maganda po ito, no? Pakikinig sa ating Diyos. Ang Diyos ang pinakikinggan natin at hindi lamang ang Diyos ang nakikinig sa atin. Hindi po ito pagmahanap ng pinakamadaling landas. Hindi rin ito simpleng pagsunod sa sariling damdamin. Ang tunay na discernment po ay ang paghingi ng biyaya upang makilala at sundin ang kalooban ng Diyos. Sa buhay po ni San Francisco, hindi niya nakita agad ang buong plano ng Diyos. Unti-unti niyang inakay ang Panginoon. Everything po is laging nasa proseso. Alam niyo po, isa yan sa pinakadapat nating matutunan o natin, no? Lahat po tayo, yung kalmado tayo lagi sa pinapakita ng sitwasyon sa atin. At ang pagiging kalmado ay ang pagpapahiwatig po na ito ang proseso na gustong ipakita ng Diyos sa akin. Hindi lagi tayo nagmamadali, no? Ang discernment ay ganun din. Hindi nagmamadali tayo sa bawat pagdedesisyon, kundi ano rin ang sinasabi ng Diyos sa atin. At ganito rin po ang ating paglalakbay. Hindi kailangan makita ang buong daan. Hindi natin kailangan laging mangarap na mahaba. No, minsan yung araw-araw natin decision will lead us no doon sa sa hinahanap ng buhay natin. Sapat na pong magtiwala sa Diyos at gawin ang susunod na hakbang na kanyang ipinapakita. Ang OFS ay isang bokasyon. Sa mga nakaraang session po, maaring napagtanto na natin na ang OFS ay hindi lang po isang samahan. Ito po isang bokasyon. At tulad ng lahat ng bokasyon, ito ay nangangailangan ng malayang pagtugon. Hindi po tayo pinipilit. Walang pinipilit sa OFS. Walang dapat magmadali. Ang mahalaga ay ang katapatan sa Diyos. Kung ito ang bokasyon na inilaan ng Diyos para sa atin, unti-unti itong ipaliliwanag ng Diyos sa ating mga puso. Ang susunod na yugto po ay ang inquiry na po after nito. Kung matapos ang orientation at nararamdaman mong nais mong ipagpatuloy at paglalakbay, ang susunod na hakbang ay ang inquiry. At sa yugtong ito, mas malalim po ang ating pag-aaralan. Una po yung rule of the OFS, Franciscan spirituality, buhay ni San Francisco at ni Santa Clara, panalangin at buhay fraternity, misyon ng isang secular Franciscan. At higit sa lahat po, ipagpapatuloy din natin ang ating pakikinig sa Diyos. Ang isang tunay na tugon, may mga taong iniisip ng pagiging Franciscan po ay rite of profession lamang. Ngunit ang katotohanan ay nagsisimula ito sa araw na sinasabi natin sa Diyos, narito ako, Panginoon. Ang profession po, no? Kung tayo po iaabot sa ganitong proseso, salamat sa Diyos, pero hindi po ito yung katapusan ng formation natin. Ito po ay simula ng mas malalim na pamumuhay sa Ebanghelyo, kaya huwag nating isipin ang tanong na, kailan ako magpo-profess? And we are very excited on that, no? Pero hindi kasi yun yung dapat nating laging tignan na tanong, kundi paano ko mas mamahalin si Kristo araw-araw, gaya ng ginawa ni San Francisco. So maraming salamat po. No? Tayo po ay magkasama-sama uli sa inquiry sessions. At ito pong video na ito ay pwede po nating balikan. No? Hindi lang po ito sa mga nag-orientation, pati din po sa atin na patuloy pong pumapasok sa formation ng OFS.